Kaya nga po tayo, patuloy po tayong pinipilit, pinagsisikapan, tinutulak ng Diyos sa Kanya kasi nais, isa lang po ang pangarap ng Diyos sa lahat ng tao na nilikha niya, ang makasama na po doon sa langit. Amen? At sa oras na to, patuloy po tayo dadako po na sa paghahandog sa Panginoon at bago po ako dadako doon ay taos puso po ako nagpapasalamat sa Diyos sa buong isang linggo na maraming mabubuting bagay. Amen? Ang ginawa na po sa aking buhay, sa lahat po ng mga bagay na hindi mo inaasahan, amen, at sa mga bagay na inaasahan mo, ay tunay na buhay po ang Diyos, no? Unang-una, nandiyan na rin po yung aking kapatid, no? Nakaraan ko pa yan, eh. Pinipilit, sabi ko, sa kanya, nangangako ka dyan kay mami, pupunta ka, bahala ka dyan, no? Pag ako napagayon dahil sa, amen, pero praise the Lord, no? Na siya po ay nakarating, bagamat yung aking mga kapatid ay wala. Susunod din po ang lahat ng yun, dahil wala naman po tayong pupuntahan sa Diyos lang po. Amen? At yun nga po sa nangyari po nung nakaraan, sabi nga po ni Ate Sabet na lumipad daw. Pero salamat sa Diyos kasi makikita mo may anghel eh. Amen? Pero maisip mo, sabi mo, gulat ako na naiwan yung chinegas ko dun sa motor kasi alam ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa pagbumotor, pinaka-ayaw ko talaga yung nasisemplang kasi ayaw ko nagagasgasan eh. Alam mo yun? Kasi mahirap pag nagasgasan ka, ma-hospital ka pa, tataas pa yung ganyan mo, ganyan mo. Pero salamat sa Diyos dahil sa mga pagkakataon na yun, may Diyos, amen, na nagliligtas sa atin. Na bagamat merong na sa motor, pero isipin ko, sabi ko, paano ko napunta doon? Tapos yung chinelas ko na iwan sa motor, nagbiglang humiwalay. Tapos, alam mo yun, yung talagang sinaluan ng anghel eh. Kasi wala na lang galos ka na naramdaman kaysa kami. Bagamat, para ka nangangatog na nabulot. Para kasing na-aware na kami na nung pumipit yung jeep. Sabi ko, parang ano to yung jeep? Ba't kaya pumipit? Naisip na yung pala, may warning na sa amin na may aksidente dun sa aming hinaharap. Pero ganun pa man, mabuti ang Diyos dahil pinaparealize na sa atin yung mga bagay na dapat natin malaman. Amen? At yan, masaya tayo. Napunta tayo sa Bataan. Maging aming pamilya. Nakapunta po ng Bataan na masaya at pinagpalay niya. At sa oras na to, dadako po tayo sa paghahandog sa Panginoon. At sa mga bago po, church, mga kapatid, ang aming pong church ay naniniwala po sa paghahandog sa Panginoon. Dahil yan po yung sinasaad ng Biblia na the more you give, the more you receive. At lalo, amen, kung sa tao nga nakakapagbigay tayo, how much more nakakapaghandog tayo sa kanila, how much more po sa Diyos, mas lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Ulitin po namin ang church, ang Diyos po namin hindi po mukhang pera. Bagkus siya po yung punong-puno ng pera. Amen, puno-puno ng pagpapala, ng kapayapaan, ng kagalingan, lahat nasa Diyos. Ang nais at ibig lang ng Panginoon, makita niya tayo na sumusunod sa Kanya po salita. At basahin ko po, makipagbukas po ko sa inyo sa aklat po ng Mateo chapter 22 verse 15 to 21 ng pagbabayad ng buwis. Ang sabi po dito, makinig pong lahat. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nilang mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. 16. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi. So, ibig sabihin, walang itinatangi kasi mayaman, mahirap, may pinag-aral, may pera, may kayamanan. Lahat po ay pantay sa paningin ng Diyos. Sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. 17. Ano po ang palagay ninyo na ayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? 18. Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Kaya sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? 19. Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis at ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. 20. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. 21. Sa emperador po, tugon nila. Kaya sinabi niya, si Jesus Christ po nagsabi, kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya. At sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan mo natin ang pagkabasa po
salita ng Diyos na makikita po natin na kung tayo po'y nagbibigay ng buwis sa ating pong gobyerno, ganoon din po sa Diyos. At sa mga bago po, huwag niyo po, masyado, kung hindi niyo pa po naunawaan ang paghahandog sa Panginoon, huwag niyo pong masyadong isipin at alalahanin. Kasi marami na pong nauna na nadaya ng diablo na, yun ba yung church na yan? Ba't kailangan magbigay church? Wala po, mga kapatid, walang pumipilit po na magbigay kayo. Bagus, kung hindi niyo po maunawaan, okay lang po yan. Darating naman po ang panahon na ipapaunawa po sa inyo ng Diyos ang paghahandog sa Kanya ay isang malaking bagay. Dahil yan po ang susi kung paano po tayo lalong pagpalain ng Panginoon. Pero sa lahat po ng mga nauna na, naniniwala po ko na tayo po nagbibigay. Kung tayo po nagbubuwis sa gobyerno, ganoon din po, meron din po tayong ikasampung bahagi po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng paghahandog yan, dapat po bukal sa puso. Sabi ko nga huwag kayong magbibigay sa Diyos kung hindi naman po bukal sa inyong puso kasi hindi yan ibabalik ng Diyos. Gusto niya, alam niyo yung masaya ka. Kasi, di ba, yung parang yung kapitbahay mo, binigyan mo ng yan ang ulam. Di ba, kung ako ginalan ako, di babalik ko sa kanya yun. Amen? Mahirap kumain na. Okay, sumbat doon. Huwag na nga, sa'yo na yan. Susumbat mo lang yan sa akin. Alam niyo, ganoon din sa Diyos. Ayaw ng Diyos na naghahandog tayo sa Kanya na, ano ba yan? Bigay ng pikan. Pambili ko na lang to. Church, huwag nyo na ibigay. Kasi alam naman ng Diyos ang pangailangan. Pero kung ibibigay niyo yan sa Diyos, mas alam ng Diyos kung paano Kanya pagpalain. Amen? Tayo lahat po ay tumayo sa Panginoon. Tayo magbigay sa Panginoon. Nandyan po ang love gift, vision, salo-salo, at ating pong offering sa Panginoon. Hindi po, tao sa puso, huwag niyo po niyong pilitin ha. Kasi marami po na tayo sa nauna na, pero mas masarap po, maganda magbigay sa Panginoon Jesus. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, linig at umahaba. Ibabalik, siksik, linig at umahaba. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Alam mo ba na magbibigay po sa Diyos ng buhay? At atin po extend ating mga kamay sa ating bucket at patuloy po natin na ipanalangin na i-multiply po ito ng Diyos 100 times in the name of Jesus Christ. Lord, salamat po sa mga salabing ito na patuloy po ibinigay na ating mga kapatid. Ikaw nakakaalam, nakakasiyasat ng kanilang mga puso, Ama, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang tulungan at sa kanilang mga bayarin ang kapayapaan, ang katiwasayan, ang pagpapalang himala at lalong kagalingan sa kanilang mga sakit karamdaman. Siya nga po maganap, Ama. Salamat sa mga salabing ito, Lord, na magamit po ito sa iyong panambahan na siksik, liglig at tumaapaw, Panginoon. Lord, hallelujah, multiply niyo po ito, Panginoon, upang lahat ng ito'y magamit po, hallelujah, Jesus, ng maayos sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Ama. I-bless niyo po aking mga kapatid, Panginoon, na hindi rin po nakapagbigay, na patuloy po nilang maunawaan na ang paghahandog sa inyo ay isang malaking bagay, susi upang pagpalain, upang umunlad, sumangkana ang kanilang mga buhay, Panginoon. Sa mga nakapagbigay, taos puso, Ama, naniniwala ko na ipapakilala niyo po sa kanila na buhay ka sa Jesus sa Panginoon, Panginoon. Salamat po, Ama, in Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay at welcome po ang susunod tayo.